Lihim ng iha. Hoy! Dahil nga ba? Jim, explain mo. Nagpa-BP ako. Sampu ng mga kalalakihan, nakabaro mo. Nagpa-BP ako eh. Mag-explain ka, Jim. Tumaas na naman yung BB ko. 170 overacting. Pero ito pumunta muna kayo sa ating official Facebook page. Yes! Energy FM 1067. Makapangga, gusto namin malaman o mag-comment naman kayo sa mga pangga natin nanonood lang. Yes. Kasi gusto rin namin malaman yung side ninyo. No? Masakit ito para sa mga kababaihan, ha? Totoo, Jim, totoo. ayusin mo. Ito, ayusin ko to. Dahil ang aking reaction dito ay nalulungkot ako. Nalulungkot. Parang teary-eyed ka dyan sa emoticon mo. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Kasi Okay, why? Si ate rin kasi, may problema rin kasi. Hoy, unay ko muna yun. Sige, ha? Sabihin na natin this time itong lalaki may problema. Ayan na. Kakampi ako ng lalaki, ang babae ngayon. Pero medyo na din okay sa asawa ni Eto si Mina pala, si Mina. Kay Mina, naawa ako sa'yo. Kasi una sa lahat, bakit hindi ka lumalabas? Diba? Number one, dapat ikaw rin nagsasabi sa mister mo na, sama mo naman ako sa dapat nagvo-volunteer ka. Diba? Parang kumbaga ina-update mo si mister na, sama mo naman ako sa office nyo. Gusto makilala yung mga kasama mo sa trabaho. Makilala ka. Baka kasi puro ka bahay. Tsaka tingin mo, hindi ka lumalabas ng bahay. Parang Shih Tzu eh. Hoy! Ano yan? Hindi. Bakit Shih Tzu? Di ba, alaga, puro sa bahay lang. Homebody. Dinamay mo pa yung Shih Tzu. Ay, sorry. Ano ba? Hindi, kasi naalala ko yung aso ko si Jimboy. Lagi sa bahay yun, di namin nilalabas yun eh. So parang laging yun, puro sa bahay. Siguro, dumating din time na hindi ka na rin nakapag-ayos. Uy, grabe ka naman. Diba? Tapos, sige, patapusin natin si Jimbo. Yun lang naman yung ko doon. Ngayon naman, going back dito sa mister mo, ang masasabi ko lang, hindi ka na mahal. Grabe. Ang bilis na magpalit eh. Bilis baka may teka lang, kasi ayoko kasi maging bias eh. Dahil nga, bakit lalaki, kakampi yung lalaki. Hindi, maging bias ka, Jim, para magtalo tayo. Sige, bias ako. Kasi baka mamaya, hindi na magagawa yung lalaki na may konting pagkakamali rin tong babae. O bakit niya ginawa yung office mate niya? Hindi ba pwedeng medyo demalance lang si Kuya? Hindi rin eh. Uso naman yan ngayon? Hindi rin. Kasi alam mo, yung mga ganyan gumagawa ng bagay, may mga dahilan eh. Ayun nga, yun ang dahilan. Demalance si Kuya. Hindi rin din. Kasi kung kasal ka na, hindi ka na dapat lumandi eh. Dapat. Sa isang perfectong mundo, Jim, dapat. Hindi. Hindi na Pero dapat. may mga lalaki din talaga na kapag napapabayahan, hindi pinapansin. Yun. Dahil kapag hindi, alam mo yun, kapag hindi kayo, kumbaga, kinalabit na tipong, uy, bakit late kang umuwi? Uy, bakit ganito? Masyado kang close agad. Kapag hindi mo pinansin ang ganun yung asawa mo, tuloy-tuloy lang ang ligaya hanggang sa mahuli. Saka sila magde-desisyon ngayon, saka sila magbibigay ng mga kung anong palusot nila. Tingnan mo, alam mo, bias talaga dito sa stasyon. May nag-comment kasalanan lahat ng lalaki yan, period. Wow! Dali lang, mag-isa ka lang dito, so huwag na ba natin kuyugin si Jim. Pero kasi, naintindihan ang ko naman. masasabi ko naman, Jim, dito kasi, either mahilig siyang lumabas or hindi siya mahilig lumabas, mahilig magayos o hindi mahilig magayos. Alam mo, kapag faithful ang asawa. Correct. Pero ano rin eh, sa panahon niya yung partner, di ba? Sa panahon niya yung kasi, dapat din, iano mo rin yung sarili mo sa mister mo na pag meron siyang gustong puntahan, magsabi ka na pwede ba akong sumama? At least, Pwede ba akong... pwede ba akong maki-join para makilala ko? Kasi di ba ang mga naging reason kasi di ba pag lumabas ang lalaki, ang mister, sasabihin, makipag-inom ka na naman. Sama ako, hindi mo kilala eh. Di ba? Hindi ko naman kilala yung mga pupuntahan mo. Kaya dapat kapag may pupuntahan ka kung saan making lugar, anong event sa inyo, sa office nyo, sama mo para makilala. Para makilala. Yun yung tamang gawin ng mga kalalakihan. Ngayon kung hindi nagvo-volunteer yung babae, kasi ito, setting namin ni Romel, ako hindi din talaga ako malabas. Alam mo yan, Jim. Lagi lang ako nasa bahay, trabaho. Minsan nagmamall. Pero yung para pumunta sa kung saan-saan, medyo hindi ko tingyan. Lalo na, naintindihan ko yan. Lalo na kapag may anak na. Naintindihan ko naman yung part na yan. Hindi, kahit noon, partner. Talaga? Kahit noon, ang trabaho, hosting, Energy FM, tapos bahay lang ako, ganun lang. Pero alam mo, nung nakilala ko si Romel, iba niya. Siya yung nagsasama sa akin. Sama ka, punta tayo sa ganito kasi birthday ni ganyan. Siya yung
sumasama sa akin. Tapos, he makes sure na alam ng lahat na ako yung jowa, ako yung partner that he's with nung time na yon. Hanggang sa naging mag-asawa na nga kami. Hindi ko sinasabi na dapat katulad kayo ni Rommel, pero isa yun sa mga paraan para maging secured at assured yung asawa mo na, ay, ang sarap naman sa feeling na pinapakilala niya ako. Naintindihan ko yung part na yan. Kaso nga lang, di ba, kasi na parang ipakilala ka bilang kapatid. Yun lang. Bakit? Hindi pa pwede gawin lang pinsan. Partner, ang thing ko dito is, bakit wala namang pagmumulan? Kung walang ganyang kwento, walang pagmumulan eh. At saka una sa lahat, ito yung napakamayawagang tanong ko. Di ba, office mate niya yun, di ba? Office mate. Hindi ba alam ng kumpanya na ikaw ay married? Oo nga, di ba? Loko-loko rin eh. Di ba? Diba, baka iba nga yung press release. At saka yung office mate niya, posibleng hindi rin malalaman yun. May HR kayo. Pumunta kayo sa HR. Sa HR. Diba? Siyempre sabi, may asawa ka na ba? Diba? I-report mo sa HR. Diba? Hindi, maliban. Maliban lang kung jowa niya yung HR. Hoy! Malay mo, wala naman sa kwento na office mate lang, diba? Oo. O baka mamaya. Admin pala, nakakaloka. Ay pala yung jowa niya. Kaya wala pero nang lumabas. ito nga ha, hindi naman kasalanan ng babae sa tingin ko kung hindi talaga sociable na tao. Kasi una sa lahat, alam mo na ganyan yung asawa mo sa umpisa't sa pool. 'Di ba? So isa yan sa mga bagay na minahal mo sa kanya, pinakasalan mo siya. So bakit kung ganun nga yung rason niya, bakit mo gagamitin yun against her, 'di ba? Hindi naman yung rason, tama naman. Pero doon partner sa doon sa part na lilipat sila ng bahay para daw mas malayo. Ay ano yan? Sa tingin mo? Sa tingin ko ano lang to, alibay lang yan. Kumbaga, para sila malaya. Kasi malaya. Lilipat kayo na malayo sa opisina? Taga saan ba to? Manila ba to? Walang kalagay. O baka lilipat dyan Cebu. Kasi sila mag-condo. Ay, grabe naman. Gusto bumiyahin ng asawa, di ba? Malaya. Nakakaloka. Ano lang yun, dahilan niya lang yun. Para, kasi napakalit ng mundo eh. Ang lapit lang kasi. Lapit lang din kasi yung opisina doon malapit sa bahay. Oo. Pero alam mo kung wala namang problema at kung walang ginagawang kalokohan, pabor yan sa mga tao kung yung opisina mo 15 minutes lang. Hindi, tsaka kasalanan din kasi ng asawa niya si Mina. Mina, kasalanan mo, ang lapit-lapit na pala ng opisina, ba't di ka pumunta doon? Pumunta nga siya pero hindi nga, tumatambay naman daw siya paminsan-minsan. Sa tumatambay, kausap yung guard sa baba. Gano'n. Oy, magandang din yan Para may no? Para mayroon kang insight, diba? May insider ka. Magaling. Diba? Kaibiganin mo yung mga magtitinda ng longganisa sa baba, mga magtitinda ng mga lumpia. Diba? Naiintindihan ko naman yun. Pero sana kilalanin mo rin yung mga katrabaho. At yung lalaki naman, pakilala mo kasi. Pakilala mo kasi. Wag kasi kayong magloko. Ang dami-daming tayo lang ginawa mo kapatid. Eto na nga partner, basa tayo ng comment dito. Sabi ni Ferna, ilalayo ka niya para may space sila ng girlfriend niya, naka-office mate niya. Kung walang apoy, walang usok. Ito yung sinasabi ko kanina, partner. Walang pagmumulan yan kung walang panggagalingan. Niloloko ka ng asawa mo, kung wala pa kayong anak, hanap ka ng work at huwag mo siyang pagsilbihan. Like, ipagluto, tapos yung kakainin ng girlfriend or kabit niya. Baka kasi, ako yung sinasabi dito kasi dinadalahan niya ng lunch yung asawa niya. Baka mamaya share pa sila nung girlfriend niya sa office. Tapos humingi double rice pa, no? Ay, double sila. Diba? Ang sabi pa dito, partner, may mga lalaki kasing mababa ang tingin sa asawa kapag nasa bahay lang. Iniisip nila, umaasa ka lagi sa pera niya. May ganyan ba kayo, partner? Wala namang ganun dapat naisipin. Dapat, wala. Pantay-pantay dapat. Pero may mga lalaking ganyan daw. Ito naman, sabi to ni, may kakampi si Rodel, sabi ni Rodel, kasalanan mo yan, te. Pahatid-hatid ka pa. Kasi ng pagkain ipagbaon mo yan para wala kang problema. Si Rodel yun sa pagbibigay daw ng pagkain yung problema. Ang sabi naman ni Marto, bago mo sana kinumpronta, hinuli mo muna dapat with evidence. Diba? Para walang alibay, walang lulusot o walang lusot yung kumag. Maging alert, no? Mapangahas, mapagmasid, matanglawin. Matangbaka. Diba? Ipahuli mo na, report mo sa HR to para magtanda. Hindi pwedeng sila lang ang masaya. Pero diba, napakalapit ng opisina nila sa tahanan nila. Doon nakita siya,
ng ka-office mate niya na, ay, ikaw ba yung kapatid? Kapatid niya, ganon. no? Diba? Yung nalaman mo yun, anong ginawa mo? Mm. O, dapat, nalaman mo yan, pumunta ka na kagad doon. Paano kapatid? Tara, samahan mo ako doon sa opisina ni Mr. Oo, halika nga dito. Explain mo yung sarili mo. Hindi ako kapatid. Oo. Excuse me. Oo. Ganon. Oo. Hindi ko alam kung ano yung word na yan, baka- pero... Ay, hindi, may, ano to, Kabaliktaran! Wag to. Wag Wag. naman kasi ganyan. Mawawalan Oo. kami ng trabaho sa inyo eh. Hindi, Si Dek talaga, paigtingin ko na lang, magaling na coops yung lalaking yan. O, yan, okay na. Okay na. Okay na yan. Ay, nako. Ang ending natin dito, partner, is... Sa akin kasi kausapin mo si mister mo. Kakausapin si Mister. Mm-mm. Sabihin mong, alam mo, kung anong dapat ako maghanap muna ng ebidensya. Kasi parang hindi pa strong yung kanyang dito, argument, kumbaga. Sa bagay, mala NBA ka pala. Ah, no? Kailangan dokumento eh. Hindi kasi, Dapat may panghawakan. hindi pwedeng hearsay lang. 'Di ba? I mean, mararamdaman mo yan or magkakaroon ka ng idea about it. Pero dapat, backed up by science. Hindi. Backed up by mga evidence. Diba? Hindi ba pruweba na... Pruweba. O hindi ba sapat na dapat puntahan niya yung opisina? O pwede naman siya mag-imbestiga siguro, partner. At sumama siya sa mister niya doon. At hanapin niyo yung HR. Malay mo yun yung jowa. Diba? So tingin lang namin pwede mong sundin yung sinasabi namin, pwede rin hindi. Diba? Pero tama ka naman, dapat may ebidensya. May evidence. Evidence ba? Nakakagigil yung ganyang lalaki, sabi ni Christina Mariano, 'di ba? Well, magigigil talaga tayo kapag nakakarinig tayo ng mga ganyang storya, mga ganyang issue pinakilala kapatid. Pinakilala kapatid Anyways, ganyan. Naku, mag-imbestiga ka muna, ipagdasal ganun. mo ang mga gagawin mo sa mga susunod na araw. At bigyan ka kamo ng sign ni Lord kung dapat ka na bang, alam mo yun, umalis o hindi, or kung dapat mo bang kumprontahin ulit yung asawa or kung ano mang gagawin mo, ipagdasal mo yan. At saka kung ano pa yung magiging desisyon yung dalawa. True. Kasi mag-asawa sila, hindi na naman sila mag-jowa Nasa sa inyo yan. Oo. Sana lang kayanin mo, girl, ha? Good luck to you. Good luck. Good luck, good luck, good luck. And thank you very much sa pagtutok at pagantabay dito po sa programa namin ni Jim Energy sa umaga. At syempre, lihim lang liha, mga bangga. At syempre, bukas ulit magsasama-sama tayo same time, same frequency. Susunod na ang Baklitas! So, dito pa rin yan sa number 106.7 Energy FM. Pagka mong sabihin radyo, Sabihin mo! Energy! DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa umaga.